Ang halamang ito ay may scientific studies na mga profesional na mananaliksik patungkol sa mga gamot. Hindi ito basta-bastang halamang gamot dahil ang matataas na paaralan sa iba't ibang bahagi ng mundo ay nagkaisa at positibo ang pananaw sa pansit-pansitan. Ang may mataas na stage ng cancer ay kinakailangan nila ito dahil nagagawa niyang pigilin ang pagdami ng cancer cells sa katawan ng isang tao. Bago pa man magkakomplikasyon, mainam na kumonsumo ka na ng pansit-pansitan. Tiyak na hindi ka nito bibiguin. Ang gout at lahat ng uri ng rayuma kasama na ang pamamaga ng kasukasuan na dulot ng mataas na acid sa katawan ay simple niya lang itong gagamutin. Ayan ay base sa science at experience ng mga kilala kong may rayuma. Ang infeksyon sa ihi tulad ng UTI na pabalik-balik ay kaya nitong lunasan. Ang dose-dependent depressant activity na natagpuan sa halamang ito ay nakitaan ng malaking tulong sa taong may mental problem tulad ng depresyon. Nagagawa din itong pakalmahin ang taong labis-labis ang pagiging hyper. Ang kolesterol sa katawan ay saklaw din itong pababain kasama na din ang blood pressure. Ayon pa din yan sa pag-aaral ng mga sayantipiko. Ang LBM, pamamaga ng lalamunan, prostate, bukol at cyst, problema sa kidney at liver. Ang mga ito ay paboritong gamutin ng halamang pansit-pansitan. Ang gagawin lamang ay gawin itong tea, 3 hanggang 5 beses uminom sa isang araw. May laman or walang laman ang tiyan. Kung wala kang makita ng ganitong halaman, pwede ka din bumili ng capsule. Ilalagay ko ang link sa comment section na pwede niyong pagbilihan. Ikaw kabayan, ano ang experience mo sa bisa ng pansit-pansitan? Paki-comment naman, malaking tulong ito sa ating kababayan. At yan na isang minutong dagdag kaalaman, galing sa isang magsasaka.